Arcpo News TV Quick Response Team sa San Jose del Monte, Bulacan. Kaugnay pa rin ng update at follow-up po dito sa natagpuan na dalawang bangkay sa isang SUV kahapon kung saan ang mga ito ay nakagapos, duguan at wala ng buhay sa loob ng isang nakaparada SUV dito po sa San Jose del Monte, Bulacan. Kinilala mga biktimang sina Edgardo Bernardo at ang kasama nitong si Midway Ann Del Barrio na kapwa nakatira sa Tandang Sora, Quezon City. Ayon sa mga investigador, hininalang sangkot sa droga si Bernardo. Isa sa mga tinitignan anggulo ngayon ay mga miyembro ng sindikato ang pumatay sa mga biktima. Bukod sa mga bangkay, nakita rin sa loob ng SUV ang isang cellphone, mga basyo ng bala at sachet ng hininalang shabu. Nakita rin ang isang papel kung saan nakasulat ang mga pangalan ng ilang pulis umano na sangkot daw sa pagtutulak ng droga. Tumanggi muna ang mga pulis na ilabas ang mga pangalan sa listahan pero wala raw pulis Bulacan dito. May posibilidad din daw na iniwan ang listahan para sirain ang kredibilidad ng kampanya kontra droga. Kagabi nagtungo na rin ang mga kaanak ng mga biktima sa San Jose del Monte, Bulacan Police Headquarters. At sa ngayon nga po, kasama natin si Police Superintendent Fitz Macariola, ang hepe ng San Jose del Monte PNP. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po naman. Apo, may mga update ho kayo dito sa kaso at yun nga po, na-establish na identity talaga nung dalawa po? Na-establish po natin yung identity ng dalawang biktima at ayon po sa kanilang mga kaanak, sila po ay kinilala nga sa pangalan ngayon na yung Edgardo Bernardo ng Akpa Cabanatuan. At the same time, siya po ay taga Tandang Sora din po. At the same time, yung kanyang kasamang babae na si Midway Ann Del Barrio. Siya po ay taga Tandang Sora din po. At ayon po sa ating initial na investigation, maaari pong talaga pong yung relasyon po sa droga. Ito po yung tinitingnan po nating motibo. At wala pa tayong makitang ibang rason o motibo ng kanilang pagpatay kundi yung droga po. Apo, ang nakikita niyo ho dito ay sa ibang lugar pinatay o doon na rin pagkatapos iparada yung sasakyan? Ano po ang nakikita niyo sa angulo? Sa amin pong pananaw, ito po ay pinatay sa ibang lugar and then doon po pinadada yung sasakyan. Yun nga lang, ito po ay mas maganda pong katanungan para po sa ating taga-crime lab po dahil sila pong makakapag-determine kung yung patay na katawan ng tao ay matagal na po doon sa lugar na yun o patay sa ibang lugar. Yung po bang mga pangalan na nakalista ay nag-follow up na rin ho kayo tungkol doon? Nag-follow up po kami initially dito po sa area namin sa bayan po sa siyudad po ng San Jose del Monte at saka sa probinsya po ng Bulacan ay wala po kaming pangalan na ganito na pulis. At ito pong pangalan na to na mga nakita doon sa nakasulat po sa white bond paper, ito po yung aming i-recommenda na imbestigahan po ng aming higher authorities po. Higher up po para unang-una, parang wala po kaming unang-una hindi po natin sigurado na itong mga pangalan na to ay talaga pong mga police officer po ito. Pangalawa ay hindi po namin sigurado kung ito rin po ay involved sa illegal na droga. So mas maganda po na itong investigation sa bagay po na to na doon sa mga alleged member ng PNP na involved sa illegal drugs ay imbestigahan po sa higher up po namin. Apo, yun hong posibleng pagkakasangkot ng dalawa na biktima. Sa tingin nyo, paano po ito? Onsen sa droga o ano po ibang anggulo dito? Marami pong sitwasyon po na po pwede po nating maisip yung kanilang pagkamatay. Pero ito pong lahat, kung ano man yun, ay pwede pong maaaring onsen sa droga o iba pang rason. Pero lahat pong ito ay isa lang po ang pinapatunguhan. Ito po ay talagang may involvement po sa droga. Wala po kaming ibang nakikitang motibo dito kundi yung kanilang involvement sa droga. Opo. Yung relasyon ho nung dalawa, kasi yung mga initial na reports, magnobyo, ano ba talaga itong dalawang? Ganon po, dahil ito pong si Bernardo, ito po ay meron po siyang asawa at ito pong babae na nakita na kasama niya, itong Midway Del Barrio ay sinasabing kanya pong girlfriend. Bilang Pangulo siguro, baka naisumanawagan sa publiko na yung nakakita doon sa sasakyan bago pa nangyari yung krimen, baka may na-escape panawagin. Opo, sa kasalukuyan na amin pong hinahanap yung mga pinanggalingan pong lugar nitong sakyan po na to. At sana po makakuha kami ng CCTV sa mga panahon pong ito. Kami po ay naghahanap ng CCTV from Quezon City, Caloocan, and then sa area po ng San Jose. Kaya kung sino man po ang mayroong ideya o nalalaman na kung saan nakita itong mga sakyan na to, pagbigay alam lang po sa aming opisina.
Maraming salamat po, Sir Sap. Salamat po. Si Police Superintendent Fitz Macariola, ang hepe po ng San Jose del Monte, Bulacan, PNP.